sitwasyon namin. At ito na po, dito po kami ng Panginoon. Salamat po kasi dinala niyo po sa amin si Sister Vivian, tsaka po si Brother Charles. 2024 po nung nakakilala kami. Madating po yung time na umiiyak kami mag-asawa. Sabi namin, ibalik po namin yung nakaraan na hindi pa kami nag-aaway. Yung talaga po ako, sinusuli ko na po siya sa magulang niya. Kasi sabi ko sa akin, ang bigat bilang isang nanay, makikita ng anak ng mana na ganun yung ginagawa ng asawa mo. Pero salamat po sa Panginoon, no? Kasi ang laki pong pinagbago ng asawa ko. Dati hindi po yan nagdadasal. Kain, pag-uwi po yan sa bahay, mainit yung ulo. Hindi ko po mapagsapat lang ng kape. Sumasama po yung loob niya. Sinasabi ko sa kanya na hindi madaling nasa bahay. Nakakapagod din. May time po na masasakit na po yung salitang masasabi ko sa kanya. Sabi ko, tao lang ako. Hindi ako patulong na hindi ko sa bahay. Asawa mo ako na dapat nagtutulungan tayong dalawa. Pero alam niyo po, nakakilala na sa ako. Umiyak po yan sa harap ko. Umigil po siya ng suot. Sa lahat po nung nagawa niya sa akin. Ngayon po, masaya po yung tatay ko. Kasi nakita po niya kung paano po yung pagbabago sa buhay namin mag-asawa. Dati tatawag po kami na may pag-iwalay na ako sa asawa ko. Ayoko na. Ngayon, Nay, okay na kami ng asawa ko. Nakakapag-church kami. Kahit na, yun nga po, ngayon po, last week, talagang hindi po kami naka-attend dahil nagkasakit po. Alam niyo po, kaya po nagkasakit ako kasi sa paligid po, sa amin. Alam mo yung, hindi ka naman perfect kung kakauwi. Nagkakamali ka rin minsan. Gusto mong baguhin yung buhay mo kasi sa dati, no? Pero talagang yung sa paligid mo, pipilitin ka na ibalik mo sa dati. May time po na nilalagay ko po sa speaker yung preaching ni Pastor. Nagpapatugtog po ako ng Christian. Ilang beses po binato yung bukungan namin. Siyempre po, bilang Kristiyano na nakakapag-feed po kami. At isang taon po, hindi ko po nakakausap yung kapitbahay ko na yun. Pero po, alam niyo po, sa isang taon po na yun, pinag-pray ko na, alam ko na, magkakaroon ng way magkakais ka mo. Talagang po sa Panginoon, no? Talagang ako po yung pusang lumipat sa bahay niya. Kinausap ko po siya. Sabi ko, kung ano man yung nangyari na hindi nagustuhan, yun nga po, ako po yung humingi ng tawad na sana maayos na kasi pareho lang na hindi ka makakatulog ng maayos kasi iniisip mo po, ganito, ganyan. Pero alam mo po na hanggang ngayon, yun nga po, talagang kalaban po, gumagawa pa rin po hanggang ngayon. Hindi tayo po talaga nadadali kami. At maririnig mo na, ay, ano naman yung mga batang banana. Pinagsabi po, masakit, lalo na yung pangalan ng anak, maririnig niya, niisip ko po siya. Pero sinasabi ko na, pag-pray lang natin. At alam niyo po yung anak ko na panganay na lagi ko sinasabi na ma, bakit sino yung tumulibas mo? Hindi ba nila kilala ang Panginoon? Sabi ko, alam mo na, Monday, makikilala nila yung Panginoon at naiisip nila na mali yung lumalabas sa bibig nila. Alam mo po, masakit po na bilang akong nanay na maririnig ng anak ko na sasabihin,
banal po. Hindi po kami nagpupunta ng church para masabing banal po kami. Nandito po kami para maglingkod sa Panginoon. Kahit po pinagtatawanan kami sa suot ko po na malang daw po ako. Pinabaliwala ko po yun. Yung asawa ko, alam ko po, pinagtatawanan siya. Lalabas po siya sa bahay, may dalang Biblia, pagka po dito sa church. Narinig po namin, nakikita namin, pero pinahayaan na lang po namin. Kasi ang Panginoon, alam ko po, kikilos at kikilos po. Kaya yun lang po, maraming salamat.